Magandang araw mga ka-approve. For today's ulam, magkakari-karing gulay tayo with crispy liempo. Tara, samahan niyo na ulit akong magluto. Una, mag-isa muna tayo ng bawang at sibuyas. Pagkatapos niyan, isunod natin yung puso ng saging. I-simmer lang natin sandali. Tapos, pwede na natin lagyan ng pork broth. And then, isunod natin yung ibang gulay. Gaya ng sitaw at ng talong. Tapos, dagdagan natin ulit ng pork broth. Takpan na ulit natin at isimmer ng mga 2 minutes. Pagkatapos niyan, pwede na natin isunod yung kangkong. Haluin lang natin. Tapos, pwede nyo na ulit takpan at isimmer ng mga ilang minuto lang. Pagkatapos niyan, pwede nyo nang hanguin. Gagamitin natin siya mamaya uli pag naluto na yung sauce. Dun sa same pan na pinaglutuan ng gulay, maglalagay tayo ng 3/4 cup ng peanut butter. Lusawin nyo lang siya dun sa sabaw. Tapos pwede kayong magdagdag ng pork broth para makuha nyo yung consistency ng lapot na gusto nyo. Yung pork broth nga pala na gamit namin ay galing dun sa pinaglagaan ng liempo. May timpla na rin niyang asin at paminta. Habang tinutunaw yung peanut butter, magtunaw din tayo ng giniling na bigas gamit ang pork broth. Yan ang ginagamit naming pampalapot para dun sa kare-kare sauce. Pwede nyo rin gamitan ng pinipig. Kaso wala kami mabilhan dito sa malapit sa amin eh. Pag tingin yung sobrang lapot na ng sauce, pwede kayong mag-add pa ng pork broth. Tapos, lagyan na rin natin ng atswete sa bandang huli para sa kare-kare kulay effect. And then, timplahan na natin ng ginisa mix at saka ng patis. Haluin lang natin. Luto na yung kare-kare sauce natin. Pwede na nating ihalo yung gulay na niluto natin kanina. Gulay at sauce pa lang, ulam na. Next, iprito na natin yung liempo. Para nga pala masigurado nating malambot at crispy yung liempo, pinressurize cooker namin siya kanina. Pagkatapos nun, nilagay namin sa freezer para crispy talaga pag pinirito. Ayan, pwede na nating ihain.